Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon na ating pagninilayan ay tungkol pa rin sa pagtakbo ng buhay. Kung paano tayo manalo. So ngayon guys, sa social media, 'di ba? Kahit saan ka tumingin ngayon, Olympics ang pinag-uusapan. So kung napanood nyo guys, itong si EJ Obuena na isang pole vaulter na kung saan guys, 'di ba? Final na umabot siya sa final. Pero yun na nga lang, nabigo siya at hindi niya nakuha yung gold medal. So dahil doon guys, kung napanood nyo yung kanyang interview, talagang sobrang lungkot siya. Medyo mangiyak-ngiyak pa nga siya, di ba? At humingi ng sorry sa sambayan ng Pilipino dahil nga hindi niya nakuha yung gold na inaasahan ng lahat. Siyempre, lalo na siya mismo, di ba? At ang kanyang mga pamilya. So, nung hindi niya nakuha, siyempre, malungkot, di ba? Kahit papaano, na-discourage siya, parang siguro feeling niya end of the world na. So, nag-failed siya sa kanyang mission na makuha ang gold medal. Pero siyempre guys, lahat naman tayo, 'di ba? EJ Obuena, lahat naman tayo ay kinakapos, 'di ba? Dahil kinapos nga siya, hindi niya nakuha yung medal. Kahit tayo, sa mga simpleng tao sa ating buhay, guys, kinakapos din tayo, nagkukulang din tayo. Hindi tayo perpekto, minsan may failure tayo sa buhay. Pero the more na nagpe-fail tayo o nakakadanas tayo ng failure na yan, lalo tayong lumalakas, di ba? Kailangan lalo nating tibayan ang ating loob. Lalo pa sila ay mga athlete, di ba? Athlete sila guys, na talaga namang kailangan ay hindi sila sumusuko at palaban sila sa kanilang laban. Dahil lalo na ang Olympics guys, hindi yan biro, di ba? Buong mundo ang naglalaban. So dahil dyan, EJ Obuena, saludo kami sa iyo sa tapang mo na ilaban ng ating bansang Pilipinas, ang ating bandera dyan sa Olympics. Hindi mo nakuha ang gold medal, proud pa rin ang sambayan ng Pilipino dahil umabot ka sa final na yan, di ba? So ganun din guys, sa buhay natin kailangan na ginagawa, di ba? Minsan ginagawa na natin ng lahat, di ba? Ang ating makakaya, napapagod na rin tayo. Pero bakit ganun? Minsan may mga katanungan tayo sa sarili. Bakit hindi pa rin tayo umaasenso? Bakit hindi pa rin tayo umaangat sa buhay? Same old story pa rin. Kinakapos pa rin ang ating buhay. So marami sa ating ganyan guys, di ba? Talagang napapagod na tayo sa ating ginagawa. Dahil parang feeling natin, talagang walang nangyayari at paulit-ulit lang ang nangyayari. Kaya nga sabi sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at ibibigay ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. And guys, napakalinaw, di ba? So ang Panginoong Yesus mismo ang nagsabi, invitation to guys, hali kayo, lumapit kayo sa akin. Pagod ka na ba sa trabaho mo? Pili mo, hindi ka umasenso. Lumapit ka sa akin. Pagod ka na ba sa asawa mo, sa pamilya mo? Di ba? Ang gulo-gulo na. Hindi na kayo alos magkasundo. Lumapit ka sa akin. Pagod ka na ba? Wala ka na bang pera? Nababankrupt ka na ba? Lumapit ka sa akin. At yung iba, nahihiyang lumapit dahil sa dami ng kasalanan. Feeling nila hindi na sila pinakikinggan ng Diyos dahil sa kanilang nagawang kasalanan. Pero narito ang ating Panginoong Yesus. Open arms, di ba? Binubuksan niya ang kanyang palad, ang kanyang kamay, inaabot ka, halika na. Punta ka sa akin, lumapit ka, bigyan kita ng kapahingahan. Kung maalala niyo guys, yung kwento rin sa Bible na prodigal son o alibugang anak. Di ba? Yung alibugang anak, alam naman natin, popular to sa Bible. Na kinuha niya ang kanyang mana. Di ba? Buhay pa ang kanyang magulang. Kinuha niya ang kanyang mana at binigay naman
Pagkatapos niya makuha, nagpakalayo-layo yung anak na yun. Nilustay niya yung pera, ah, ginamit sa hindi maganda, di ba? Nagbisyo siya. Lahat na yata ng mga masasama ginawa niya na hanggang sa mabankrupt na siya. At maging alipin na lang din siya. Kung dati ay marangya ang kanyang buhay, masarap ang kanyang pagkain, nung dumanas na siya ng pagsubok, ayun na, yung pagkain baboy na ang kanyang kinakain. Kaya sabi niya, nagkasala ako sa aking ama at nagkasala rin ako sa Diyos. Alam ko na, babalik ako sa aking ama at hihingi ako ng tawad dahil sa nagawa kong mga pagkukulang at pagkasalanan, mga kasalanang nagawa sa aking buhay. So yun guys, yun po ang ating idalangin o hingin sa Diyos na sana every time na napapagod tayo, diba, sa ating ginagawa, sa trabaho, sa pamilya, sa sakit, diba, minsan pinanginahan ka na ng loob, feeling mo talagang hindi ka na pagagalingin ng Diyos, hirap ka na sa iyong karamdaman, diba, sa financial, baon ka na sa utang, wala ka na mapagkuhanan ng kita, sa pamilya, gulo na, maghiwalay na kayo mag-asawa, mag-aaway na kayong magpapamilya. So meron pa guys, pwedeng malapitan, kundi naabot niyang kamay sa atin ng ating Panginoong Yesus, lumapit kayo, kayong napapagal at kayo bibigyan ko ng kapahingaan. Kaya tayo manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, lalong-lalo na kung lumapit ka sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, ipagkakalob sa iyo. Ano man ang kahilingan sa kanyang pangalan, ay bibigay niya sa tamang panahon. Kaya tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na ang kanyang buhay ng mga doktor. Matagal ng bedridden yun. At kung ano pa mga karamdaman bumabalot sa kanyang katawan. Hipuin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord, ang kanyang karamdaman. Tanggalin niyo po, Lord. Yakapin niyo po. Alam naman po namin, Lord, na kahit wala ng pag-asa, pero sa iyo, malaking pag-asa at meron pa kaming inaasahan. At alam namin, Lord, na kung yung loloobin ay yung pagkakaloob. Ganon din po sa pamilya, Lord, na nakasira-sira ngayon, nakawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa sakitan. Pagbigis-bigisin niyo po muli, Lord, at bigyan ng kapatawaran ang bawat isa at magpakumbaba sa kanilang mga nagawang kasalanan. Ganon din po, Lord, sa financial, na kailangan namin lahat, Lord. Lalong-lalo na po yung kapatid naming walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, Lord. Pinoproblema pa. Hinahanap pa, Lord. Pambili ng ulam. Pambaon ng mga bata, lalo pat pasukan na ngayon, Lord. Pambili ng gamot sa may sakit. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So ang lahat ng ito niling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.